Sa simula, akala ko kayang pilitin ang puso. Akala ko basta't magpasiya akong mahalin siya, darating ang damdamin. May katwiran naman ako, hindi ba? Hindi naman siya masama. Mabait siya, maalaga, at laging nariyan kapag kailangan ko. Sa totoo lang, siya ang lalaki na palaging pinapangarap ng iba. Maaasahan, matatag, at handang ipaglaban ang lahat para sa akin. Pero bakit nga ba, kahit anong pilit ko, parang may matigas na pader sa pagitan ng puso ko at ng pagmamahal niya? Nang una kaming magkakilala, hindi ko talaga siya gusto. Hindi siya ang tipo ko at hindi ako nagkaroon ng kahit anong damdamin para sa kanya. Pero mapilit siya. Araw-araw nagdadala siya ng kape sa opisina. Lagi siyang may nangiti, may biro, may kwento na tila ang layunin lang ay mapalapit sa akin. Sa isang banda, nakakatuwa iyon, pero sa kabila, parang mas nakakabigat. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may tumitighaw sa loob ko tuwing nakikita ko siyang masyadong masaya. Alam kong mali, pero may bahagi sa akin na hindi magawang sumabay sa ngiti niya. Isang araw, nagtanong siya, "Pwede ba kitang ligawan?" Diretso niyang sinabi iyon, walang bahid ng pag-aalinlangan. Tiningnan ko siya, naghanap ako ng sagot na hindi makakasakit pero wala akong mahanap. Kaya ang nasabi ko lang ay, "Sige, subukan mo, pero baka hindi kita matutunang mahalin." Akala ko titigil siya roon, pero hindi. Sa halip, mas naging determinado siya. Araw-araw, may mga bulaklak, may mga tawag, may mga sorpresa. Minsan pupuntahan niya ako sa bahay kahit umuulan, dala ang paborito kong pagkain. Sa harap ng lahat ng iyon, naisip ko, siguro kaya ko namang matutunan. Siguro kung ibibigay ko ang sarili ko sa kanya, dadating din ang damdaming hinahanap niya. Kaya pinilit ko, sinubukan kong baguhin ang sarili ko. Ginawa ko ang lahat para makita siya sa ibang liwanag. Lumabas kami ng madalas. Pinilit kong ngumiti tuwing sinasabi niyang mahal niya ako. Pinilit kong sagutin ang mga tanong niya ng may sigla, kahit sa loob ko ay wala akong maramdaman. Pinilit kong yakapin siya kahit ang bawat kilos ko ay parang may bara sa pagitan. Sa tuwing magkatabi kami, pilit kong iniisip na siya ang lalaking dapat kong mahalin dahil sa lahat ng ginawa niya, hindi ba karapat-dapat lang? Pero ang puso hindi talaga napipilit. Kahit anong gawin ko, hindi ko siya magawang mahalin. At ang mas masakit, nararamdaman ko iyon sa bawat araw na lumilipas. Sa tuwing tumitingin siya sa akin, may kislap sa mga mata niya, pero sa mata ko, naroon ang lungkot na hindi ko maamin. Ang bawat yakap niya ay tila tanikala sa akin. Ang bawat mahal kita na sinasabi niya ay parang tunog ng kampana ng pagkakasala. Isang gabi, nagkayayaan kaming mag-dinner. Inayos ko ang sarili ko. Sinigurado kong maganda ang suot ko. Ang buong araw, pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na ito ang pagkakataon para mahalin siya. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may bumabagabag sa akin. Isang tanong na hindi ko masagot. Ano ba ang hinahanap ko sa kanya na hindi ko makita? Sa hapunan, masaya siya. Masaya siyang nagkuwento tungkol sa trabaho, sa mga plano niya para sa kinabukasan. Nakikinig ako, tumatango, pero sa loob ko parang may bumabagsak. Nang ibigay niya ang regalo sa akin, isang kuwintas na may maliit na perlas, halos hindi ko magawang ngumiti. Pero ngumiti ako, kahit pilit. "Salamat," sabi ko, pero ang boses ko parang walang laman. Pagkatapos ng hapunan, naglakad kami sa tabi ng ilog. Tahimik, malamig ang hangin, pero magaan ang mga hakbang niya. Ako, parang may bigat na bumabalot sa akin. Huminto siya, tumingin sa akin, at biglang hinawakan ang kamay ko. "Alam mo," sabi niya, "hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Basta't nandyan ka, masaya na ako." Halos hindi ako makahinga sa sinabi niya. Alam niyang pilit lang lahat ng ito, ang nangiti, ang mga salita, ang presensya ko. Pero hindi siya bumitaw. Sa halip,
Hinigpitan pa niya ang hawak niya sa kamay ko, tila sinasabing kahit anong mangyari, hindi niya ako iiwan. Pero sa gabing iyon, habang nakaupo ako sa kama, tinitingnan ng kwintas na ibinigay niya, may biglang pumasok sa isip ko. Isang alaala, isang mukha. Hindi siya, hindi siya ang lalaking nasa isip ko. Ang mukha ng isang lalaking matagal ko nang iniwasan, pero hindi ko maialis sa puso ko. Siya ang dahilan kung bakit hindi ko magawang mahalin ang taong nasa harap ko. Siya ang dahilan kung bakit kahit anong pilit ko parang may kulang. At doon ko naisip, hindi ko siya kayang mahalin dahil sa simula pa lang ang puso ko ay nasa ibang tao na. Napatitig ako sa salamin, hawak ang kuwintas at biglang bumagsak ang luha ko. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga pilit, sa kabila ng mga pangako, isa lang ang malinaw sa akin. Hindi ko siya kayang mahalin, pero ang mas masakit, hindi ko kayang sabihin sa kanya. Umaga noon at naririnig ko ang maingay na palakpak ng ulan sa bubong ng aming bahay. Nakaupo ako sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. Ang mga ulap sa labas ay kasing bigat ng dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang araw na ito, kung paano ko haharapin siya nang hindi nabubulunan ng sarili kong kasinungalingan. Si Daniel ay naroon, abala sa kusina. Naririnig ko ang tunog ng kutsara na tumatama sa tasa habang naghahalo siya ng kape. Mag-almusal ka na, sigaw niya mula sa kabila ng dingding. Ang boses niya ay tila malumanay ngunit may bahid ng kasiyahan. Ang ganitong tono ng boses ang laging nagpaparamdam sa akin ng bigat, hindi dahil sa galit o lungkot, kundi dahil sa hindi ko maabot ang nararamdaman niya. Mahal niya ako, alam ko, pero ako, pilit kong tinuturuan ang sarili ko na mahalin siya, pero parang may dingding sa pagitan namin na hindi ko kayang tibagin. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko siyang nakangiti habang nilalagyan ng asukal ang tasa ko. Alam kong gusto mo ng matamis, sabi niya habang inaabot ang kape. Tumango lang ako at tinanggap iyon, pero sa loob-loob ko, gusto kong itapon ang tasa. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Takot na masaktan siya, takot na hindi ko kayang suklian ang nararamdaman niya. Minsan, iniisip ko kung paano ko siya napapayag na maniwala sa akin. Sa simula, akala ko madali lang ang magpanggap. Akala ko sapat na ang pagngiti, ang pagsabing mahal kita, ang pagyakap sa kanya tuwing siya ay malapit. Pero habang tumatagal, nararamdaman kong ang bawat kilos ko ay nagiging pagtaksil hindi lang sa kanya, kundi sa sarili ko rin. May plano ka ba mamaya? Tanong niya habang nilalagyan ng itlog ang plato ko. Napansin ko ang mga mata niyang puno ng pananabik para bang inaasahan niya ang sagot ko. Wala, sagot ko, pilit na nakangiti. Ikaw? May gusto ka bang gawin? Ngumiti siya. Baka pwede tayong maglakad-lakad sa parke. Matagal na rin tayong hindi nakakagala. Gusto kong sabihin na pagod ako o kaya'y may trabaho akong kailangang tapusin, pero alam kong hindi ko siya kayang tanggihan. Kaya tumango ako kahit ang ideya ng parke ay parang isang mahaba at mabigat na paglalakbay para sa akin. Pagdating namin doon, napansin ko ang saya sa mukha ni Daniel. Nakatingin siya sa mga puno, sa mga taong tumatawa, sa mga batang naglalaro ng bola. Para bang ang mundo niya ay puno ng kulay, habang ang akin ay nananatiling maputla at walang buhay. Hinawakan niya ang kamay ko at naramdaman ko ang init ng palad niya. Pero kahit anong pilit kong damhin ang koneksyon namin, parang may kawalan sa pagitan na hindi ko maipaliwanag. Mahal kita, bulong niya sa akin habang nakaupo kami sa isang lumang bangko. Napalingon ako sa kanya. May sinseridad sa mga mata niya, isang sinseridad na hindi ko kayang tumbasan. Tumango lang ako, pilit na ngumiti, pero ang mga salita niya ay parang dagok na tumama sa dibdib ko. Mahal ako ni Daniel, pero ang tanong na paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ay, mahal ko ba siya?
Bawat araw na kasama ko siya ay parang laban sa pagitan ng puso at isip ko. Pilit kong itinuturo sa sarili ko na mahalin siya. Pero kahit anong pilit, hindi ko magawa. Ang bawat yakap, bawat halik, bawat pagtingin sa kanya ay may kasamang panunumbat mula sa loob. Alam kong kung hindi ko kayang mahalin siya, mas mabuti pang palayain ko siya. Pero paano ko sasabihin iyon? Paano ko sisirain ang mundong binuo niya para sa aming dalawa? Pag-uwi namin sa bahay, sinabi niya na may sorpresa siya. Lumapit siya sa akin, hawak ang isang maliit na kahon. Hindi ko alam kung kailan ang tamang panahon, pero pakiramdam ko ngayon na ang araw na iyon, sabi niya, sabay bukas ng kahon. Isang singsing ang nasa loob, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng sala. Tumayo siya sa harap ko, nakaluhod, at ang mga mata niya ay puno ng pag-asa. Pakakasalan mo ba ako? Tanong niya, at naramdaman ko ang paghinga ko na parang natigil. Ang mundo sa paligid namin ay biglang tumahimik at ang tunog ng ulan sa labas ay tila naging mas malakas. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Ang mga salita niya ay parang espada na tumama sa puso ko at ang bigat ng sitwasyon ay halos hindi ko kayang dalhin. Tumango ako at nakita ko ang saya sa mukha niya. Pero sa loob-loob ko, ang tugon ko ay hindi oo, kundi isang desperadong hindi ko alam. Habang yakap niya ako, naramdaman ko ang luha kong tumutulo. Hindi ko alam kung dahil sa saya o sa lungkot. Pero isang bagay ang sigurado, niloko ko siya at niloko ko rin ang sarili ko. Sa gabing iyon, habang natutulog siya sa tabi ko, nakatingin lang ako sa kisame. Ang singsing ay nandiyan, suot ko, pero tila isang kadena na pumipigil sa akin. Naririnig ko ang mahinang paghinga niya at alam kong masaya siya. Pero ako'y isang bilanggo ng sarili kong kasinungalingan. At noon ko narinig ang tunog ng telepono. Isang mensahe ang dumating. Binuksan ko iyon at ang mga salitang naroon ay naging dahilan ng paglamig ng aking katawan. Kailangan natin mag-usap. Hindi ko kayang magpanggap pa. Ang numero ay hindi pamilyar pero ang mensahe ay parang salamin. Isang paalala na hindi lang ako ang nagtatago ng sekreto. Sa 3 linggo ng pagsubok kong mahalin si Elmer, naisip kong baka ang problema ay nasa akin, na baka ako ang may kakulangan. Tila lahat ng ginagawa niya ay tama, ngunit bakit parang may kung anong agwat sa pagitan ng puso ko at sa kung ano ang inaasahan niyang maramdaman ko. Pinilit kong maghanap ng sagot. Pinilit kong maghanap ng damdamin. Nagsimula akong gawing mekanikal ang lahat. Tuwing magkasama kami, iniisip ko ang bawat kilos ko, bawat salita na binibitawan ko. Ngumiti, tumawa, magpakita ng interes. Parang script na sinusunod ko ang bawat hakbang na para bang nasa entablado ako. At ang audience ay siya, si Elmer, na tila laging masaya sa bawat effort na ipinapakita ko. Pero sa loob-loob ko, may bumubulong. May bumubulong na hindi tama ang lahat ng ito. Minsan nagpunta kami sa isang parke. May hawak siyang buke ng bulaklak na ibinigay niya sa akin. Rosas, ang paborito raw ng karamihan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na hindi ko gusto ang rosas. Hindi ko kailanman nagustuhan ang rosas. Pero ngumiti ako, inabot ko ang bulaklak at sinubukang gawing espesyal ang sandali. Ang ganda, sabi ko, kahit ang totoo, wala akong naramdamang ganda sa mga bulaklak. Nakatingin siya sa akin, punong-puno ng pag-asa sa kanyang mga mata, na para bang hinihintay niyang maramdaman ko ang parehong saya na nararamdaman niya. Gusto mo bang maglakad-lakad? Tanong niya. Tumango ako. Sumabay ako sa bawat hakbang niya, sinubukang maging masaya. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang paglangit-ngit ng mga tuyong dahon sa ilalim ng aming mga paa, pero ang tunog na iyon ay parang nagiging mas malakas sa loob ko, na para bang sinisigaw nito ang katotohanan ng sitwasyon, na kahit anong pilit ko, hindi ko magawang mahalin si Elmer. Tumigil siya bigla sa paglalakad. Ngumiti siya, sabay abot ng kamay ko.
Alam mo ba, parang natutupad ang mga pangarap ko. Parang ikaw ang sagot sa lahat ng dasal ko. Napatingin ako sa kanya. Naramdaman ko ang bigat ng mga salita niya, ang bigat ng pag-asang nakapaloob doon. Tumango ako, ngumiti. Pero sa loob-loob ko, ang tanong ay paulit-ulit. Hanggang kailan ko kakayanin ang ganito? Hindi ko alam kung paano ang nararamdaman ko, kung awa ba o galit sa sarili. Pinilit kong gawing masaya ang araw na iyon. Tumawa ako sa mga biro niya kahit hindi ko maintindihan kung bakit nakakatawa ang mga iyon. Nagkwento ako ng mga bagay na hindi ko naman talaga gustong ikwento. Lahat ng iyon ay ginawa ko para lang maipakita sa kanya na kaya kong mahalin siya, na kaya kong suklian ang pagmamahal niya. Pero sa huli, hindi ko maitatago ang katotohanan. Sa huli, ang puso ko pa rin ang nagsasabi ng totoo na hindi ko ito kaya. Kinagabihan, habang nasa loob ako ng kwarto, hawak ko ang bouquet ng rosas na ibinigay niya. Tinitigan ko ito. Pilit hinahanap ang kagandahan na sinasabi ng lahat tungkol sa rosas. Pero ang nakikita ko lang ay ang mga tinik na parang sumisimbolo sa kung ano ang nararamdaman ko. Parang ang bawat tinik ay tumutusok sa akin, paalala ng bawat sandali na pinipilit kong mahalin siya. Bigla kong narinig ang tunog ng cellphone ko. Si Elmer, tumatawag. Hindi ko agad sinagot. Tinitigan ko lang ang pangalan niya sa screen. Naramdaman ang bigat ng desisyon na kailangan kong gawin. Sa wakas, sinagot ko ang tawag. Uy, kamusta? Tanong niya, puno ng sigla ang boses niya. Na-enjoy mo ba ang araw natin kanina? Nag-pause ako. Oo naman. Salamat. Alam mo, iniisip ko. Nagdahan-dahan ang boses niya, tila may gusto siyang sabihin pero nag-aalangan. Sa tingin mo ba? Pwede na tayong tumawag sa isa't isa bilang magkasintahan? Napatigil ako. Ang tanong niya ay parang isang palaso na tumama sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Alam ko ang sagot, alam ko ang totoo, pero paano ko ipapaliwanag sa kanya? Paano ko sasabihin na ang lahat ng ito ay isang huwad na pagmamahal? Paano ko sasabihin na kahit anong pilit ko, hindi ko magawang mahalin siya? Sa wakas, tumugon ako. Pwede, sabi ko kahit ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Narinig ko ang tuwa sa boses niya. Talaga? Salamat, ang saya ko. Pero sa loob-loob ko, ang tanong ay bumabalik. Hanggang kailan ako magpapanggap? Bago matapos ang tawag, sinabi niya, meron akong sorpresa para sa iyo bukas. Sana magustuhan mo. Nagpaalam siya, puno ng saya, habang ako naman ay bumalik sa pagtingin sa buke ng rosas. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang isang desisyon na unti-unting nabubuo sa isip ko. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang lahat ng ito. Kinabukasan dumating ang sorpresa ni Elmer. Isang lamesa sa isang mamahaling restaurant, puno ng dekorasyon. May mga ilaw na parang bituin. Sa gitna ng lamesa may maliit na kahon. Nakatingin siya sa akin, puno ng pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang laman ng kahon, pero sa tingin pa lang niya, alam kong espesyal iyon. Binuksan ko ang kahon. Isang singsing. Will you marry me? Tanong niya habang ang mukha niya ay puno ng saya at pag-asa. Hindi ako nakagalaw, hindi ako makapagsalita. Ang buong mundo ko ay parang bumagsak sa harap ko at sa wakas, alam ko na ang sagot. Alam ko na kung ano ang kailangan kong gawin. Ngumiti ako pero hindi dahil sa saya. Ngumiti ako dahil alam kong ito ang huling pagkakataon. Napakalamig ng hangin ng gabing iyon, parang sinadyang pinalamig ng mundo ang paligid upang iparamdam sa akin ang bigat ng desisyon ko. Nakaupo ako sa harap ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng kalsada at ang mga taong nagmamadaling umuwi. Ang bawat hakbang nila ay tila may direksyon, may layunin. Pero ako, narito, nakaupo, nagtatago sa sarili kong kwarto. Iniisip kung paano ko haharapin ang katotohanan na hindi ko kayang gawin ang bagay na pinangako ko. Alam mo, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo, sabi ni Jessa.
ang matalik kong kaibigan habang nakasandal sa pintuan. Kanina pa pala siya nakatayo roon, tahimik na pinagmamasdan ako. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang bigat na dinadala ko, pero parang nabasa niya ang bawat pilit kong ngangiti, ang bawat pilit kong oo sa mga tanong na hindi ko naman talaga gustong sagutin. Hindi ganoon kadali, Jessa. Sagot ko sa kanya, halos pabulong. Ayoko siyang tingnan sa mata dahil alam kong may sasabihin siya na masakit pero totoo. Kung hindi mo siya mahal, bakit mo pa ginagawa to? Tanong niya, direkta, walang pasakalye. Napanganga ako pero wala akong sagot. Ang tanong na iyon ang paulit-ulit kong iniwasan, hindi lang mula sa ibang tao kundi mula sa sarili ko. Bakit nga ba? Bakit ko pinilit ang sarili kong mahalin si Vince? Bakit ko hinayaan ang sarili kong magpanggap na ang bawat hawak niya, bawat ngiti niya, bawat salitang sinasabi niya ay sapat na para sa akin? Siguro dahil takot ako. Takot akong muling mag-isa. Takot akong maramdaman na walang nagmamahal sa akin. Takot akong tanggapin na hindi lahat ng bagay ay kaya kong kontrolin, na ang puso ko ay may sariling desisyon na hindi ko kayang impluwensyahan. Pero ang takot na iyon ay unti-unting naging pabigat. Sa tuwing kasama ko si Vince, nararamdaman ko ang pagkukunwari, hindi lang sa kanya, kundi sa sarili ko. Ang mga halik niya ay walang init, ang mga yakap niya ay walang lambing. Hindi dahil kulang siya, kundi dahil kulang ako. Kulang ang puso ko para sa kanya, kahit gaano ko pa piliting punuin ito ng pagmamahal na hindi naman totoo. Alam mo ba kung gaano siya kaseryoso sa'yo? Muling tanong ni Jessa, mas malumanay pero mas mabigat sa pandinig. Sa tuwing nagkukwento siya sa akin, parang ikaw na ang mundo niya. Parang ikaw na ang dahilan kung bakit masaya siya araw-araw. Napapikit ako, alam ko iyon. Nakikita ko iyon sa mga mata ni Vince tuwing magkasama kami. Nakikita ko kung paano niya ako tinitingnan na parang ako ang sagot sa lahat ng tanong niya. Pero hindi ko kayang suklian iyon. Hindi ko kayang ibigay ang parehong tingin, ang parehong damdamin. Tumayo ako mula sa kinauupuan ko at nilapitan si Jessa. Binigyan ko siya ng pangako, hindi ko pwedeng sirain iyon. Pero hindi mo rin pwedeng sirain ang sarili mo, sagot niya, mas matalim, mas malalim. Hindi mo pwedeng ipagpatuloy ang isang bagay na hindi mo naman kayang panindigan. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang sinabi niya. Ang bawat salita niya ay parang punyal na tumatama sa bawat bahagi ng pagkatao ko. Alam ko na tama siya, alam ko na dapat ko nang tapusin ang lahat. Pero paano? Paano ko sasabihin kay Vince na hindi ko siya kayang mahalin? Paano ko ipapaliwanag na ang lahat ng ginawa ko ay isang malaking pagkukunwari? May kumatok sa pinto. Tumigil ang paghinga ko. Tumingin si Jessa sa akin, nag-aalangan. Alam ko kung sino ang nasa labas, si Vince. 8:00 na, ang oras ng usual naming dinner date. Hindi niya kailanman nalilimutan ng oras na iyon, palaging may dalang bulaklak, palaging may ngiti sa kanyang mukha. Binuksan ni Jess ang pinto. Nakita ko si Vince na nakatayo roon, hawak ang isang buke ng mga pulang rosas. "Hi!" bati niya. Ang nangiti niya ay sapat na para magpaalala sa akin kung gaano siya kabuti, gaano siya kaseryoso sa akin. "Hi!" sagot ko, pilit ang nangiti ko. Hindi ko kayang tingnan ang kanyang mga mata. "May dinner reservation tayo ngayon, di ba?" Tanong niya, masaya ang tono ng kanyang boses. Bago pa ako makasagot, nagsalita si Jessa. "Vince, sa tingin ko, kailangan niyong mag-usap." Napatingin siya kay Jessa, nagtataka. "Ano ang ibig mong sabihin?" Pinigilan ko ang pagluha ko. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero naramdaman ko ang bigat ng kamay ni Jessa sa balikat ko. Parang sinasabi niyang kaya ko to. Kaya kong sabihin ang katotohanan. "Vince?" Simula ko, mahina pero matatag. Sa tingin ko, hindi ko na kayang ipagpatuloy ang relasyon natin. Nakita ko kung paano nawala ang ngiti sa mukha niya.
kung paano nagbago ang ekspresyon niya mula sa saya patungo sa pagkalito. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng sakit. Pinilit kong mahalin ka, sagot ko. Diretso, kahit ramdam ko ang panginginig ng boses ko. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang nararapat para sa iyo. Hindi siya sumagot. Nanatili lang siyang nakatayo roon, hawak pa rin ang buke ng mga rosas. Ang mata niya ay puno ng tanong, puno ng sakit. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti siya. Pero hindi iyon ang nangiti na nakasanayan ko. Iyon ang ngiti ng isang taong pilit na tinatanggap ang isang bagay na hindi niya kayang baguhin. Okay, sabi niya, halos pabulong. Okay lang. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pinakamalaking sakit na kailanman ay naranasan ko. Hindi dahil sa nawala siya, kundi dahil alam kong sinaktan ko ang isang taong walang ibang ginawa kundi mahalin ako. Pero alam kong tama ang ginawa ko. Alam kong hindi ko kayang ipagpatuloy ang pagkukunwari. Naglakad siya palayo, iniwan ang bukit sa maliit na mesa sa tabi ng pintuan. Ang mga rosas ay nanatiling buo, pero ang pagitan namin ay tuluyan nang nagkahiwalay. Pagpasok ko sa bahay, ramdam ko agad ang bigat ng katahimikan. Ang bawat yapak ng aking mga paa ay tila bumabagsak ng mabigat sa sahig. Parang sinusukat nito ang bigat ng desisyon kung pilit na magmahal. Sa loob ng ilang buwan, itinulak ko ang sarili kong tanggapin si Adrian. Ang lalaking hindi ko kailanman inisip na magiging bahagi ng buhay ko. Pero pinilit kong bigyan ng puwang. Nakatitig ako sa dingding ng sala kung saan nakapaskil ang litrato naming dalawa. Masaya ang mga ngiti namin sa larawan, pero alam kong peke ang akin. Sa likod ng bawat ngiti ay ang paulit-ulit kong pagsasabi sa sarili, kaya mo to, magiging okay din lahat. Pero hindi ko alam kung kailan pa nagsimula ang pakiramdam na tila ako'y isang aktres sa sariling buhay ko. Ang bawat galaw, bawat salita, bawat halik ay scripted. At habang tumatagal, mas lalong dumidiin ang kawalan. Nasa kusina si Adrian, abala sa pagluluto. Puno ng aroma ng bawang at sibuyas ang hangin, pero hindi maalis sa akin ang bigat sa dibdib ko. Lumapit ako sa kanya, pilit na nagpapakita ng interes sa ginagawa niya. Ano ang niluluto mo? Tanong ko, kahit hindi ko talaga gustong malaman ang sagot. Ngumiti siya, ang nangiting palaging puno ng pagmamahal. Ginawa ko to para sa'yo. Paborito mo, di ba? Adobo. Tumango ako, pilit na nagpapakita ng tuwa. Pero ang totoo, hindi ko na maalala kung kailan ko huling ginustong kumain ng adobo. Hindi ko na rin maalala kung kailan ako huling nagustuhan ang anumang bagay na may kinalaman kay Adrian. Hindi siya masama. Sa katunayan, siya ang tipo ng lalaking pinapangarap ng marami. Maalaga, mabait, at laging inuuna ako. Pero bakit ganon? Bakit kahit anong gawin niya, hindi pa rin sapat? Umupo kami sa hapag at habang kumakain, naririnig ko ang boses niya. Kwento siya ng kwentong tungkol sa trabaho, sa mga plano niya para sa weekend, sa mga bagay na alam niyang magpapasaya sa akin. Tumango-tango lang ako, nag-aabang ng tamang pagkakataon para magsalita. Pero sa bawat segundo ng katahimikan sa pagitan ng mga sinasabi niya, nararamdaman ko ang pagdududa sa sarili. Kaya ko bang magpatuloy? Kaya ko bang ipagpatuloy ang kasinungalingang ito? Nang matapos ang hapunan, nagpasya akong magligpit ng mesa. Nag-alok si Adrian na tumulong, pero sinabi kong ako na ang bahala. Kailangan ko ng oras mag-isa. Habang hinuhugasan ang mga plato, nakatunghay ang tubig sa lababo, parang sinusubok akong lunurin. Ang bawat tunog ng pagpatak ng tubig ay tila bumubuo ng ritmo, isang awit ng pagsuko. Pagbalik ko sa sala, nakita ko siyang nakaupo sa sofa. May hawak na maliit na kahon. Hindi ko alam kung nananadya ang pagkakataon, pero ang kahon na iyon ang magbabago sa gabing ito. May gusto akong ibigay sa'yo, sabi niya, at ngumiti ng pagkatamis-tamis, pinilit kong nangumiti pabalik. Ano yan? Binuksan niya ang kahon at sa loob nito isang simpleng singsing ang nandoon.
Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko agad ang malamig na pawis sa likod ng aking leeg. Parang bumagal ang oras. Ang mga segundo'y tila nagiging oras. Tumingin siya sa akin, puno ng pag-asa sa mga mata. Hindi pa ito proposal, sabi niya, tila binabasa ang kaba ko. Gusto ko lang ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal. At gusto kong malaman mo na handa akong maghintay hanggang sa maramdaman mong mahal mo rin ako. Ang bawat salita niya ay parang palaso. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa halip na gumaan ang pakiramdam ko, mas lalo akong nalugmok. Paano ko sasabihin sa kanya ang totoo? Paano ko aaminin na kahit anong gawin ko, hindi ko siya kayang mahalin? Tumabi siya sa akin, hinawakan ng kamay ko, at idinampi ang singsing sa palad ko. Ramdam ko ang init ng kamay niya, pero parang apoy itong sumusunog sa akin. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas, pero alam kong ito na ang oras. Kailangan ko nang magsalita. Adrian, simula pa lang, nanginginig na ang boses ko. Hindi ko magawang tumingin sa kanya. May kailangan akong sabihin. Nagbago ang ekspresyon niya mula sa pag-asa, naging pag-aalala. Ano yon? Tanong niya. Malumanay pero may halong takot. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Pero sa wakas, nagawa kong itaas ang tingin sa kanya. Hindi kita kayang mahalin. Parang bumagsak ang mundo sa pagitan namin. Ang dating masaya at maliwanag na sala ay biglang nabalot ng kadiliman. Ang mga mata niya, na dating puno ng pag-asa, ay unti-unting napuno ng kalungkutan. Hindi siya nagsalita, pero ramdam ko ang sakit sa bawat segundo ng katahimikan. Sinubukan ko, patuloy ko, kahit hirap na ang boses ko. Sinubukan kong mahalin ka. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na ikaw ang para sa akin, pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang ipilit ang isang bagay na hindi totoo. Tumayo siya, marahang inilapag ang singsing sa mesa. Tumalikod siya, at akala ko'y aalis na siya, pero humarap siya ulit sa huling pagkakataon. Mahal kita, sabi niya, at sa likod ng mga salitang iyon, ramdam ko ang kawalan. Pero hindi ko alam kung paano kitang pakakawalan. Iniwan niya ako sa sala, kasabay ng bigat ng mga salitang binitiwan ko. Tumitig ako sa singsing na nasa mesa, isang simbolo ng pag-asa na ngayon ay wala na. Akala ko tapos na ang lahat, akala ko iyon na ang huling sandali namin. Pero habang nakatingin ako sa mesa, napansin kong may papel na iniwan siya sa ilalim ng kahon. Dinampot ko iyon at binasa ang nakasulat. Ang laman ng papel ay iisang linya lamang. Kung hindi mo ako kayang mahalin, ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ako. At sa sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Pagkatapos ng mahaba-haba kong pag-iwas sa kanya, hindi ko inakalang makikita ko siya sa ganitong pagkakataon. Sa gitna ng maingay na kasiyahan, sa ilalim ng kumukutitap na mga ilaw ng resort, biglang nagtagpo ang aming mga mata. Hindi ko alam kung paano siya napunta doon. Ang nararamdaman ko lang ay ang biglaang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa takot. Andrea, tawag niya, malambing na ngunit may halong tanong. Hindi ko alam kung bakit tila may bigat ang simpleng pagbanggit niya sa pangalan ko. Parang hinihila ako ng boses niya pabalik sa mga araw na pilit kong itinuro sa sarili kong mahalin siya, kahit ang puso ko ay tumatanggi. Napangiti ako, pilit at malamlam. Ang totoo, gusto ko na lang tumalikod at magtago, ngunit hindi ko magawa. Parang may saplot na bakal sa mga paa ko na pumipigil sa akin na umalis. Adrian, sagot ko, halos pabulong. Hindi ko alam kung narinig niya ang pangalan niya sa bibig ko, pero halata sa mga mata niya ang pagkagulat. Ang tagal na natin hindi nagkita, sabi niya habang unti-unting lumalapit sa akin. Ang bawat hakbang niya ay parang martilyong tumatama sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang damdaming ito. Hindi ko alam kung paano ipapakita na ayos lang ako, na hindi ako nagkakandara pa sa sakit ng kasinungalingang pinasok ko. Oo, ang tagal na rin,
sagot ko. Pilit pa rin ang nangiti. Ngunit sa loob-loob ko, may naglalaban-laban na emosyon. Galit, pagkamuhi, at pagkalito. Paano ko ba ipapaliwanag sa kanya na ang bawat oras na ginugol ko sa kanya noon ay isang malaking pagkukunwari? Paano ko ba sasabihin na ako ang naging sanhi ng sariling pagkawasak ko? Hawak niya ang isang baso ng alak at inabot niya iyon sa akin. Para sa muling pagkikita, sabi niya, sabay ngiti. Ang nangiti niya ang isa sa mga bagay na pilit kong minahal noon. Nag-aral ako kung paano ito pahalagahan, kung paano ito gawing dahilan para tumibok ang puso ko. Pero kahit anong pagsasanay, hindi ito naging sapat, hindi ito kailanman naging totoo. Tinanggap ko ang baso ngunit hindi ko ito ininom. Tinitigan ko lang ang likido sa loob. Pula, madilim, parang ang mga damdaming matagal ko nang ibinaon. Salamat, sabi ko, pero hindi ko alam kung para saan ang pasasalamat. Para sa alak, para sa sandaling ito, o para sa sakit na dala niya na sa wakas ay nararamdaman ko ng buo. Umupo kami sa isang malapit na mesa. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya matanggihan, pero narito na ako, nakaupo sa harapan niya. Ang bawat salita niya ay parang patak ng ulan sa basang lupa, malalim, tumatagos. Ngunit hindi ko alam kung dapat ko ba itong hayaan. Kamusta ka na? Tanong niya, seryoso ang tingin. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling para magkaroon ng ganitong interes sa akin. Okay naman, sagot ko, pero alam kong kasinungalingan iyon. Paano ako magiging okay kung araw-araw kong binabalikan ang desisyong iyon? Ang desisyong pilitin ng sarili kong mahalin siya. Paano ako magiging okay kung ang bawat alaala ng pagmamahal na itinuro ko sa sarili ko ay isang malaking kalungkutan? Alam mo, Andrea, sabi niya habang nakatingin sa akin, matagal ko nang gustong makausap ka ulit. May mga bagay akong hindi nasabi noon. Napatingin ako sa kanya, tila hinihintay ang susunod na sasabihin. Pero ang totoo, gusto kong tumayo at lumayo. Gusto kong iwan siya, iwan ang lahat ng ito, iwan ang sarili kong kasinungalingan. Anong bagay? Tanong ko, kahit hindi ko alam kung handa akong marinig ang sagot. Pero kailangan kong malaman, kailangan kong marinig, kahit pa ang sagot niya ay maaring magdala ng bagong sugat. Tumahimik siya saglit, tila nag-iisip ng tamang mga salita. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang pako na unti-unting itinatag sa puso ko. Sa wakas, nagsalita siya, ngunit ang sinabi niya ay hindi ko inakalang maririnig. Andrea, alam kong hindi mo ako mahal. Parang tumigil ang mundo ko. Ang mga tunog ng kasiyahan sa paligid namin ay biglang nawala. Ang mga ilaw ay parang dumilim. Ang mga tao ay tila naglaho. Kami na lang dalawa ang natira at ang mga salita niyang patuloy na umaalingaw-ngaw sa utak ko. Alam niya. Alam niya ang lahat. Hindi mo ako kailangang pilitin, dagdag niya at napansin kong nanginginig ang boses niya. Hindi mo kailangang lokohin ang sarili mo, pero sana sinabi mo sa akin. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang bigat ng damdamin ko ay parang bato na nakapatong sa dibdib ko at hindi ko ito maalis. Gusto kong magpaliwanag, gusto kong humingi ng tawad, pero ang totoo, hindi ko alam kung paano. Paano ko ipapaliwanag ang isang bagay na ni ako ay hindi lubos na naiintindihan? Tumayo siya, bitbit ang baso ng alak. Salamat, Andrea, sabi niya, pero ang tono ng boses niya ay hindi pasasalamat kundi pamamaalam. Salamat sa lahat. At bago ko pa siya mapigilan, naglakad na siya palayo, iniwan ako sa mesa, iniwan ako sa gulo ng damdamin ko. At doon, sa gitna ng maingay na kasiyahan, sa ilalim ng kumukutitap ng mga ilaw, natanto ko ang isang bagay. Hindi ko siya kailanman minahal, pero ang mas masakit, hindi ko kailanman natutunan kung paano mahalin ang sarili ko. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Nakaupo sa harap niya, sa parehong mesa na naging saksi sa maraming tahimik na hapunan namin. Pero ngayon, hindi tahimik ang paligid. May tunog ng basag na salamin sa loob ng dibdib ko.
paulit-ulit na bumabagsak sa sahig. Ang bawat salita niya ay parang dagok na bumabaon sa pagkatao ko. Alam mo, hindi mo kailangang pilitin, sabi niya. Kalmado ang tono ngunit may bigat na tila kaya akong ipitin. Hindi ko alam kung paano niya nasabi iyon ng ganoon kadali, parang walang epekto. Hindi ba niya naiintindihan? Hindi ba niya nararamdaman ang hirap na pinagdaanan ko para sa kanya? Para sa amin? Tinignan ko siya, pilit na hinahanap ang kahit anong bakas ng sakit sa mata niya pero wala. Walang pahiwatig ng galit, lungkot o kahit pagkabigo. Parang sinasabi ng mukha niya na alam niyang darating ang araw na ito na matagal na niya itong inaasahan. Ako lang pala ang nagpapaikot-ikot sa harap ng salamin, niloloko ang sarili. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, sagot ko. Kahit malinaw na malinaw ang ibig niyang tukuyin. Hindi ko magawang tanggapin. Hindi ko kayang aminin, hindi ko kayang bitawan. Napangiti siya pero hindi iyon ang klase ng nangiti na nagpapagaan ng loob. Mapait, malamig at puno ng pag-unawa na mas lalong nagpapadurog sa akin. Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin pero hindi ko ito sinasabi para saktan ka. Gusto ko lang makalaya ka. Makawala? Hindi ko alam kung paano ang pakiramdam ng pagiging malaya. Simula nang piliin ko siyang mahalin, hinayaan kong magkulong ang sarili ko sa ideya ng perpekto naming pagsasama. Ginawa ko ang lahat para paniwalain ang sarili ko na siya ang hinahanap ko, na siya ang tamang tao para sa akin. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging mahirap ang paniniwalang iyon. Parang sinusubukan kong ipinta ang larawan ng isang bagay na hindi ko alam kung ano ang itsura. Huwag mo akong gawing masama rito, ha? Dagdag niya na para bang alam niyang sisihin ko siya sa huli. Hindi kita pinilit na mahalin ako, ikaw ang pumili niyan. At doon ko naramdaman ang bigat ng katotohanan. Oo, ako nga ang pumili. Pinili kong mahalin siya, kahit hindi ko nararamdaman. Pinili kong magpanggap na ang bawat hawak niya, bawat halik niya ay sapat para punan ang kawalan sa puso ko. Pinili kong magpakasaya sa mga bagay na hindi ko lubos na maramdaman. Pinili kong magturo sa sarili kung paano magmahal. Pero ang totoo, ang lahat ng iyon ay panandaliang ilusyon lang. Ginawa ko ito para sa atin, bulong ko, halos hindi ko na siya matignan. Para sa'yo, para sa kung ano tayo. Pero hindi mo kailangang gawin iyon para sa akin, sagot niya, tumayo mula sa kinauupuan niya. Ang mga mata niya ay puno ng awa. Hindi ko alam kung para sa akin o para sa sarili niya. Ang pagmamahal ay hindi iniimpon. Hindi ito itinuturo. Hindi ito ginagawang proyekto. Naramdaman ko ang pamimigat ng mga mata ko, pero hindi ko hinayaang tumulo ang luha. Hindi ko siya bibigyan ng ganong kasiyahan kahit pa ang totoo. Hindi naman siya ang may kasalanan. Ako ang nagkamali. Ako ang masyadong nagtiwala sa paniniwalang kaya kong baguhin ang nararamdaman ko para sa kanya. Kung hindi mo ako mahal, bakit ka nandito? Tanong ko, hindi ko napigilang bumalik sa sarili kong galit. Bakit mo akong hinayaang maniwala na kaya kong gawin ito? Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, may bahid ng sakit sa mukha niya. Hindi ko alam kung para sa akin iyon o para sa sarili niyang pagkukulang. Akala ko kaya mong mahalin ako, akala ko kaya nating magtulungan, pero mali ako. Hindi mo kasalanan, hindi rin naman ako perpekto. Tumayo rin ako, hindi ko na kayang manatiling nakaupo sa harap niya. Ang daming tanong sa isip ko pero wala akong lakas para itanong ang lahat. Sa totoo lang, ang gusto ko lang ay makawala sa sitwasyong ito. Hindi ko alam kung paano, pero gusto ko nang matapos ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Sabi ko, tinitigan siya, habang pilit na pinipigilan ang luha. Pinilit ko ang sarili kong mahalin ka. Pinilit kong maging tama ito, pero hindi ko kaya.
Lumapit siya sa akin, pero hindi ko hinayaang hawakan niya ako. Huminto siya sa harap ko, ang mga mata niya ay tumatago sa akin. Alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Hindi ko kailangang sabihin pa. At doon ko naramdaman ang bigat ng desisyon na matagal ko nang iniwasan. Ang desisyon na alam kong darating, pero hindi ko kailanman hinayaang maging realidad. Hindi ko alam kung paano magsisimula, pero alam kong kailangan ko nang gawin. Tiningnan ko siya muli bago ako lumabas ng pintuan. Sa bawat hakbang ko, parang may tinik na bumabaon sa puso ko. Pero habang papalayo ako, may kakaibang pakiramdam na unti-unting bumabalot sa akin. Hindi ito masaya, pero hindi rin ito ganap na malungkot. Parang may bahagi sa akin na nauupos, ngunit sabay na nabubuhay. Pagkatapos kong lumabas ng bahay, huminto ako sa harap ng pintuan at tumingin sa langit. Ang mga ulap ay mabigat, tila may paparating na ulan. Pero sa kabila ng lahat, may kakaibang sigla sa hangin, isang pahiwatig ng simula na hindi ko pa lubos na maunawaan. Sa likod ko, narinig ko ang tunog ng pagbukas ng pintuan. Akala ko siya ulit, pero paglingon ko, hindi siya ang nakatayo roon. Isang pamilyar na mukha ang bumungad sa akin. Siya. Ang taong matagal ko nang iniwasan. Ang taong pinaniniwalaan kong dahilan kung bakit hindi ko kayang mahalin ang lalaking iniwan ko. Paano siya napunta rito? Bakit siya ang nandito? At bakit, sa kabila ng takot, naramdaman ko ang kakaibang tibok ng puso ko? Sa kabila ng lahat ng aking pagsisikap, sa kabila ng bawat ngiti na pilit kong iginuguhit, sa kabila ng bawat yakap na wala akong damang init, hindi ko pa rin makita ang sarili kong mahalin si Daniel. Sa bawat hakbang na papalapit sa kanya, pakiramdam ko'y mas lalo akong naliligaw sa sarili kong puso. Pero patuloy akong nagpapanggap. Pinilit kong gawing tama ang mali. Pinilit kong paniwalain ang sarili kong kaya ko siyang mahalin, kaya kong baguhin ang nararamdaman ko. Isang gabi, habang magkasama kaming naglalakad pa uwi mula sa isang salu-salo ng kanyang mga kaibigan, bigla siyang tumigil sa gitna ng kalsada. Ang ilaw mula sa mga poste ay tila nagbigay ng maladrama na ilusyong tila kami nasa eksena ng isang pelikula. Pero ang pakiramdam ko ay malayo sa romantiko. Alam mo ba kung gaano kita kamahal? Tanong niya habang nakatitig sa akin. Sa ilalim ng liwanag, kita kong nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Tumango ako, pilit na ngumiti. Oo, Daniel, alam ko. Ngunit alam kong hindi iyon sapat. Hindi iyon ang sagot na inaasahan niya. Gusto niyang marinig na mahal ko rin siya, na nararamdaman ko rin ang parehong pag-ibig na nararamdaman niya para sa akin. Pero hindi ko magawang magsalita. Ang bawat salita ay parang tinik sa aking lalamunan. At sa loob-loob ko, nararamdaman ko ang pagputok ng isang bagay sa pagitan namin. Isang bagay na matagal ko nang sinisikap na buuin. Pag-uwi namin sa bahay, tahimik ang paligid. Tumungo siya sa kusina at nagluto ng hapunan, habang ako naman ay naupo sa sofa, nakatitig sa kawalan. Naririnig ko ang tunog ng kutsilyo habang hinihiwa niya ang gulay, ang pagkalansing ng kawali, ang paglagaslas ng tubig mula sa gripo. Pero sa kabila ng ingay, ang pagitan namin ay tila mas tahimik kaysa dati. Hindi ko alam kung paano bubuksan ang usapan. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya ang nasa loob ko. Nang ilapag niya ang plato sa mesa, tumingin siya sa akin, tila nag-aabang ng isang bagay. Hindi ko alam kung paano tatapusin ang katahimikang iyon, kaya sa huli, sinabi ko ang unang bagay na pumasok sa isip ko. Salamat, Daniel, ang bait mo talaga. Ngumiti siya, pero alam kong pilit. Para sa'yo, kahit ano. At doon ko naramdaman ang bigat ng kanyang pagmamahal, ang bigat na hindi ko kayang buhatin. Sinubukan kong ngumiti, sinubukan kong gawing totoo ang lahat, pero sa bawat sandali, mas lalo kong nararamdaman ang kawalan ko ng lakas. Kinabukasan, nagising akong maaga. Habang natutulog si Daniel, tumayo ako sa gilid ng kama at pinagmasdan siya.
Ang bawat detalye ng kanyang mukha, ang maamong ekspresyon, ang banayad na paghinga ay tila larawan ng isang taong handang ibigay ang lahat para sa akin. Pero sa halip na maantig, naramdaman kong parang may bumabara sa dibdib ko. Isang tanong ang hindi ko matakasan. Hanggang kailan ko itatago ang totoo? Pumasok ako sa banyo at tumitig sa salamin. Kaya mo to, bulong ko sa sarili. Kaya mo siyang mahalin. Pero sa bawat ulit ng mga salitang iyon, mas lalo lang itong nagkaroon ng bigat. Hindi ko na alam kung sino ang aking niloloko, si Daniel o ang sarili ko. Paglabas ko ng banyo, nakita ko siyang naghahanda ng almusal. Ang bango ng kape ay umalingasaw sa buong sala at narinig ko ang tunog ng tinapay na iniinit sa toaster. Ngumiti siya sa akin, ang nangiting laging nagbibigay sa akin ng guilt. Paano niya magawang maging masaya, samantalang ako'y puno ng pag-aalinlangan? May plano ka ba mamaya? Tanong niya habang inilalapag ang tasa ng kape sa harapan ko. Umiling ako. Wala naman. Bakit? May ipapakita ako sa iyo, sabi niya, puno ng excitement ang boses. Sigurado akong magugustuhan mo. Sumama ako sa kanya, bagamat ang puso ko'y tila napipilitan. Dinala niya ako sa isang lugar malapit sa dagat, isang paborito niyang tagpuan noong bata pa siya. Ang mga alon ay banayad at ang hangin ay nagpapakawala ng amoy ng alat. Sa ilalim ng araw, ang kanyang mukha ay tila puno ng pag-asa. Ano sa tingin mo? Tanong niya, nakangiti. Maganda, sagot ko, pero hindi ko mahanap ang tamang tono sa boses ko. Alam kong naramdaman niya iyon. Bigla siyang tumingin sa akin, seryoso ang ekspresyon. May problema ba? Parang malayo ang iniisip mo. Gusto kong magsinungaling. Gusto kong sabihin na okay lang ako, na wala akong iniisip. Pero sa pagkakataong iyon, hindi ko na kaya. Ramdam ko ang pagkalunod sa sarili kong kasinungalingan. Kaya sa halip na magsalita, tumingin lang ako sa kanya. At sa wakas, binitiwan niya ang tanong na matagal kong inaasahan pero kinatatakutan. Mahal mo ba talaga ako? Para akong natamaan ng kidlat sa tanong niyang iyon. Ang mundo ko'y biglang tumigil. Ang bawat tunog ng alon, ang hangin na humahampas sa mukha ko, ang lahat ng nasa paligid nawala. Para akong nakulong sa sarili kong isip, pilit na hinahanap ang sagot na alam kong hindi ko kayang ibigay. Hindi ko siya masagot. Hindi ko kayang magsinungaling sa harap ng ganoong tanong. Kaya sa halip na salita, tumulo ang luha sa mga mata ko. Ang katahimikan ng paligid ang naging sagot ko sa kanya. Tumalikod siya, hindi na nagsalita. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at naramdaman ko ang sakit na ipinaramdam ko sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ko na maitago ang katotohanan. Ngunit bago ko pa man maabot ang kanyang braso, lumingon siya sa akin at sa kanyang mga mata nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi galit, hindi poot, kundi isang malamlam na ngiti na tila nagsasabing alam na niya ang totoo. Akala ko kaya mong itago, bulong niya, pero alam ko na noon pa. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na tumusok sa puso ko. Hindi ko alam kung paano niya nasabi iyon, pero alam kong hindi na ako makakapagsinungaling pa. Sa isang iglap, ang lahat ng pinagpanggap ko ay bumagsak at ang mundo ko'y nagiba. Tumigil ako sa paglalakad nang maramdaman kong bumibigat ang hakbang ko. Ang mga ilaw mula sa mga poste ng kalsada ay nagmistulang mga mata na nakatingin sa akin. Sinisilip ang bawat kilos ko. Ang hangin ay malamig pero hindi iyon ang dahilan kung bakit nanginginig ang mga kamay ko. Ang lahat ng ito, ang desisyon kong manatili, ang pagpilit kong mahalin siya, nagmistulang isang tanikalang unti-unting sumasakal sa akin. Nakaupo siya sa harap ng maliit na coffee shop kung saan kami laging nagkikita. Nakangiti siya, gaya ng dati. Ang nangiting iyon na sinubukan kong pag-aralan, tanggapin, mahalin, pero bakit kahit anong pilit ko, parang may harang sa pagitan namin.
Sa tuwing tinitingnan ko siya, may bumabalik na tanong sa isip ko. Ito ba talaga ang tamang gawin? Ito ba ang hinahanap kong pag-ibig? Lumapit ako sa mesa ng mabagal. Sinisikap itago ang bigat ng nararamdaman ko. Tumayo siya para salubungin ako. Ang mga braso niya ay agad na umikot sa katawan ko. Mahigpit, mainit. Dapat akong makaramdam ng ginhawa, hindi ba? Pero ang puso ko ay nanatiling malamig, parang yelo sa ilalim ng sikat ng araw, hindi natutunaw, hindi gumagalaw. Na-late ka, sabi niya, bahagyang nagtatampo pero may halong biro. Tumawa ako, isang pilit na tawa na alam kong naramdaman niyang hindi totoo. Umupo kami, pinaandar ko ang karaniwang usapan, kumusta ang trabaho, ang pamilya, ang mga plano niya. Sa bawat sagot niya, ramdam ko ang kasiyahan niya, ang pag-asa niya sa relasyon namin. Pero sa totoo lang, para akong nanonood ng pelikula, malayo, disconnected, parang hindi ako bahagi ng kwento. Habang nag-uusap kami, napansin kong may isang babaeng dumaan sa harap ng shop. Maganda siya, simple ang suot, pero ang mga mata niya ay puno ng sigla. Isang saglit lang, pero napako ang tingin ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero ang puso ko ay kumirot. Sa ilang segundo, parang may bumalik na alaala, isang damdamin na matagal ko nang hindi nararamdaman. Hindi ko alam ang pangalan niya, hindi ko siya kilala, pero ang presensya niya ay nagpasiklab ng isang bagay na matagal nang tulog sa loob ko. Okay ka lang ba? Tanong niya, ang boses niya ay may halong pag-aalala. Napansin pala niya ang pagkatulala ko. Mabilis akong bumalik sa realidad, ngumiti, sinabing pagod lang ako. Pero sa likod ng nangiti, naramdaman kong may bumagsak na pader sa loob ko. Ang pader na itinayo ko para pilitin ang sarili kong mahalin siya. Ang pader na nagsisilbing proteksyon sa sarili kong mga tanong, sa sarili kong mga alinlangan. Kinagat ko ang labi ko habang nag-iisip. Bakit ko ba ito ginagawa? Bakit ko pinipilit ang sarili ko? Dahil sa takot na mag-isa, dahil iniisip kong ito ang nararapat, dahil siya ang taong hindi kailanman nanakit sa akin. Pero mahalaga ba ang hindi pananakit kung hindi mo rin maramdaman ang tunay na pagmamahal? Tumayo siya para magbayad ng bill. Habang nakatalikod siya, tumitig ako sa tasa ng kape sa harapan ko. Ang usok nito ay unti-unting naglaho. Parang ang ilusyon ko na kaya ko siyang mahalin. Hindi ko napigilan ang sarili kong magtanong sa loob ng isip ko. Ano ang gagawin ko kung hindi ko siya kayang mahalin? Ano ang mangyayari kung aminin kong hindi siya ang hinahanap ko? Pagbalik niya, may dala siyang maliit na kahon. May sorpresa ako para sa'yo, sabi niya, sabay abot nito sa akin. Binuksan ko ang kahon at tumambad ang isang pares ng hikaw. Simple pero maganda, eksaktong estilo na alam niyang gusto ko. Napansin ko ang liwanag sa mga mata niya, ang kasiyahan sa pagbibigay niya ng munting regalong iyon. Pero sa halip na saya, naramdaman ko ang kirot. Hindi dahil sa hikaw, hindi dahil sa regalo, kundi dahil sa katotohanang hindi ko kayang tumbasan ang pagmamahal niya. Salamat, sabi ko pilit na ngumiti. Pero alam kong hindi ko na kayang magpanggap, hindi na tama, hindi na makatarungan para sa kanya. At lalo na, hindi na makatarungan para sa sarili ko. Pag-uwi namin, tahimik ako sa sasakyan. Napansin niya, pero hindi siya nagtanong. Sa loob ng kotse, habang nakatingin sa labas, pinilit kong buuin ang mga salitang gustong-gusto ko nang sabihin. Pero paano? Paano mo sasabihin sa isang taong mahal ka na hindi mo siya kayang mahalin? Paano mo aaminin na ang lahat ng ito, ang mga ngiti, ang mga yakap, ang mga salitang mahal kita, ay isang kasinungalingan? Nang makarating kami sa bahay niya, tumingin siya sa akin. Gusto mo bang pumasok muna? Tanong niya, puno ng pag-asa. Tumango ako, kahit ang totoo, gusto ko nang tumakbo palayo. Pagpasok namin, naupo siya sa sofa habang ako ay nanatiling nakatayo sa harapan niya. Ramdam kong nag-aalala na siya,
pero hindi niya alam kung bakit. May kailangan akong sabihin. Simula ko, pinipilit ang sarili kong maging matatag. Tumayo siya, lumapit, hinawakan ng mga kamay ko. Ano iyon? Hindi ko na nagawang magsalita. Hindi ko na kayang ipaliwanag. Kaya sa halip, isang tanong ang lumabas sa bibig ko. Mahal mo ba talaga ako? Nagulat siya. Anong klaseng tanong yan? Siyempre mahal kita. Tumulo ang luha ko. Pero ako ba? Mahal ko ba talaga ikaw? Napansin ko ang pagbabago sa ekspresyon niya mula sa pagkalito, sa takot, sa sakit. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, halos paos ang boses. Pero bago pa niya masabi ang iba pang salita, dumating ang isang tawag sa telepono niya. Nagring ito ng malakas, parang sirena sa gitna ng katahimikan. Kinuha niya ang cellphone at sa screen, isang pangalan ang lumitaw. Hindi ko kilala ang pangalan, pero ang ekspresyon niya ang nagsabi ng lahat. Biglang napuno ng tensyon ang kwarto. Tumitig siya sa akin at sa mga mata niya may isang lihim na hindi niya inaasahang mabubunyag. Mahal mo ba talaga ako? Ulit ko. Pero ngayon, ang tanong ay may ibang kahulugan. Ang mga salita niya ay tila patalim na sumugat sa aking dibdib. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo, sabi niya, kalmado ngunit mariing tumitig sa akin, na para bang alam niyang lahat ng lihim kong itinatago. Kung hindi mo ako mahal, sabihin mo na lang. Ang mundo ko ay biglang tumigil. Narinig ko ang pagbagsak ng isang baso mula sa kusina. Ang tunog ng hangin na bumubulong sa labas, ngunit sa loob ko, isang katahimikan ang bumalot. Gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak, ngunit ang mga salitang iyon ay tila mga tanikala na pumigil sa bawat galaw ko. Matagal ko nang alam sa sarili ko ang katotohanan. Hindi ko siya mahal, hindi ko siya kailanman minahal. Ngunit paano ko aaminin na ang lahat ng ito, ang bawat yakap, ang bawat halik, ang bawat pangako, ay isang pagpapanggap? Paano ko sasabihin na ang mundo na itinayo namin ay gawa lamang sa buhangin, handang gumuho sa isang iglap ng katotohanan? Nagsimula ang lahat nang makilala ko siya. Siya ang uri ng lalaking magugustuhan ng kahit sinong babae. Maamo ang mukha, magaan ang loob, at tila walang kapintasan. Sa una, akala ko siya ang sagot sa lahat ng tanong ko, ang lunas sa mga sugat na iniwan ng nakaraan. Kaya pinili kong mahalin siya kahit hindi ko nararamdaman. Pinili kong turuan ang sarili kong magmahal kahit alam kong isang pagkakamali ito mula sa simula. Hindi iyon totoo, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang panginginig ng boses ko. Pero alam kong nararamdaman niya ang pagkabasag sa likod ng mga salita ko. Alam ko dahil nararamdaman ko rin ito. Mahal kita, naglakad siya papalapit sa akin. Ang mga hakbang niya ay mabibigat, ngunit ang mukha niya ay puno ng kalungkutan. Hindi mo kailangang magsinungaling, hindi ngayon. Ang mga mata niya ay nanatili sa akin, hindi galit, hindi nagtatampo. Nakakagulat dahil sa halip na magalit, ang ekspresyon niya ay puno ng pagtanggap. Pagtanggap ng isang bagay na hindi pa niya naririnig mula sa akin, ngunit alam na niya sa kanyang puso. Mahal kita, ulit ko, mas mahina, mas walang tiwala sa sarili. Ngunit ang bawat salita ay tila lason na unti-unting pumapatay sa akin. Para bang bawat pagbigkas ng salitang iyon ay isang pamamaalam sa kung sino ako, sa kung ano ang gusto ko talagang maramdaman. Lumapit siya sa akin at sa isang iglap, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay sa pisngi ko. Pinunasan niya ang luha ko. Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako. Hindi mo kailangang magsakripisyo para sa akin, bulong niya. At sa sandaling iyon, gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi ko ito ginagawa para sa kanya. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. Ginagawa ko ito dahil takot ako. Takot na wala akong ibang magmamahal sa akin. Takot na mawalan ako ng halaga kung hindi ko siya pipiliin. Ginawa ko ito dahil gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong magmahal,
na kaya kong maging bahagi ng isang kwento kung saan ako ang bida, kung saan ako ang mahalaga. Pero mali ako. Mali ang lahat. Hindi mo naiintindihan? Sabi ko pilit na pinipigilan ang hikbi. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Sinubukan ko. Pinilit ko. Hindi ba sapat yon? Tumitig siya sa akin at ang mga mata niya ay tila salamin. Nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Ang desperasyon, ang takot, ang pagkapuot sa sarili. Hindi siya nagsalita, ngunit naramdaman ko ang bigat ng kanyang katahimikan. Para bang sinasabi niya na alam niyang hindi ko kailanman magagawa ang hinihingi ko sa sarili ko. Tumalikod siya, naglakad papunta sa pintuan. Ang bawat hakbang niya ay parang pumipintig sa puso ko. Alam kong oras na para sabihin ang totoo, ngunit ang mga salita ay nanatiling nakatago sa loob ko. Parang mga pangakong hindi ko kayang tuparin. Nang buksan niya ang pintuan, tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Hindi mo kailangang mahalin ako para maging masaya, pero kailangan mong mahalin ang sarili mo. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko pa nararamdaman noon, isang bigat na nawala, ngunit kasabay nito ay isang panibagong sakit. Ang pintuan ay unti-unting nagsara at ang silid ay napuno ng katahimikan. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko iyon na ang wakas. Ngunit nang tumingin ako sa sahig, doon ko nakita ang isang bagay na naiwan niya, isang litrato namin nakabalot sa isang puting panyo. Sa likod nito ay may nakasulat na mga salitang nagpabago sa lahat. Ikaw ang pumili na mahalin ako, pero ako ang pumili na mahalin ka ng totoo. Ang gabing iyon ay tila isang eksena sa pelikula, isang pelikula na hindi ko pinili, pero ako ang bida. Nakatitig ako sa kanya habang tinatahak namin ang tahimik na kalye. Ang mga poste ng ilaw ay naglalabas ng dilaw na liwanag na parang sinadyang bigyang diin ang distansiya sa pagitan naming dalawa. Nakangiti siya, laging ganoon ang kanyang ngiti, palaging may laman, palaging may sinseridad. Pero sa likod ng nangiting iyon, naramdaman ko ang bigat ng tanong na matagal ko nang iniwasan. Ano ang ginagawa ko dito? Masaya ako na sumama ka sa akin ngayong gabi. Sabi niya, sabay hawak sa aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay hindi nagbigay ng ginhawa. Sa halip, nagiwan ito ng bakas, isang paalala ng pagkukunwari ko. Sumama ako dahil iyon ang inaasahan niya. Sumama ako dahil iyon ang inaasahan ko sa sarili ko. Pero hindi ko alam kung kailan ko huling naramdaman ang totoong saya sa bawat hakbang namin na magkasama. Masaya rin ako, sagot ko, pero alam kong walang laman ang mga salitang iyon. Parang automatikong lumabas ang mga salita sa bibig ko, hinubog ng praktis at obligasyon. Tiningnan niya ako at sa mata niya nakita ko ang pag-asang pilit kong binabasag sa bawat kasinungalingang binibigkas ko. Dinala niya ako sa isang maliit na parke sa dulo ng kalye. Tahimik ito, malayo sa gulo ng lungsod. Ang mga puno ay tila mga bantay sa gabi, ang hangin ay malamig ngunit hindi nakakakilabot. Sa ilalim ng isang lumang puno, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong bumigat sa loob ng dibdib ko. Hindi ko inisip na magiging ganito ang gabi. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Gusto ko lang sabihin, salamat sa lahat ng ibinigay mo sa akin. Binuksan niya ang kahon at isang maliit na kuwintas ang lumantad. Simpleng kuwintas pero alam kong may halaga ito sa kanya at nais niyang bigyan ito ng halaga para sa akin. Ito ang simbolo ng pagmamahal ko sa iyo. Sana tanggapin mo. Nakatingin ako sa kwintas pero parang hindi ko ito nakikita. Ang mga mata ko ay tumago sa bagay na nasa harapan ko, diretso sa kawalan. Ang tahimik na parke ay biglang naging napakaingay sa loob ng isipan ko. Mga tanong, mga alinlangan, mga kasinungalingang paulit-ulit na sinasabi ko sa sarili ko. Mahal ko ba siya? Kaya ko bang mahalin siya? Bakit ko siya pinipilit mahalin? Isinuot niya ang kuwintas sa leeg ko.
Ang malamig na bakal nito ay tumama sa balat ko, pero ang bigat nito ay hindi nanggaling sa materyales. Nanggaling ito sa mga salita na hindi ko masabi, sa mga damdamin na hindi ko maamin. Naramdaman ko ang kanyang mga daliri na dahan-dahang humihaplos sa leeg ko, parang sinisigurado niyang tama ang pagkakasuot nito. Napakabait niya, napakasinseridad niya, at naramdaman kong napakasama ko. Salamat, bulong ko, pero alam kong hindi sapat ang salitang iyon. Para sa kanya, para sa akin, para sa aming dalawa. Hindi sapat ang salamat para punan ang kawalan na nararamdaman ko sa tuwing tinitignan ko siya. Tumayo siya sa harapan ko, nakangiti pa rin. Pero sa pagkakataong ito, may kung anong kakaibang lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Parang alam niya, parang nararamdaman niya ang mga bagay na hindi ko kayang sabihin. Pero hindi niya ako pinilit. Hindi niya ako tinanong. Naghintay siya, tahimik at mahinahon, tulad ng palaging ginagawa niya. Gusto mo bang maglakad pa? Tanong niya, basag ang katahimikan. Tumango ako kahit hindi ko sigurado kung gusto ko nga. Sinundan ko siya tulad ng palagi kong ginagawa. Ang mga yapak namin ay mabagal, parang sinasadya naming habaan ng oras. Pero para sa akin, bawat hakbang ay parang espasyo na naglalayo sa akin mula sa kanya. Hanggang sa tumigil siya bigla. Tumalikod siya at hinarap ako. Ang mga mata niya ay puno ng damdamin, puno ng tanong. Hindi ko alam kung anong sasabihin niya, pero naramdaman ko ang bigat ng bawat segundo bago siya magsalita. Ano ba talaga ang nararamdaman mo para sa akin? Tanong niya, direto, walang paligoy-ligoy. Hindi ako nakasagot agad. Parang bumagsak ang mundo ko sa isang simpleng tanong. Natitignan lang ako sa kanya, hinahanap ang tamang sagot, pero ang totoo ay wala akong mahanap. Ang tahimik na parke ay biglang naging napakaingay sa loob ng dibdib ko. Ang tibok ng puso ko ay parang sigaw, pero walang lumabas na salita. Ayoko ng kasinungalingan. Gusto ko lang malaman. Totoo ba? Dagdag niya, at sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang pagkapilay ng boses niya. Parang siya mismo ay natatakot sa sagot. At sa wakas, sa unang pagkakataon, nagsalita ako ng may katotohanan. Hindi ko alam, bulong ko, halos hindi ko marinig ang sarili ko. Pero narinig niya. Narinig niya at nakita ko ang sakit sa mata niya. Tumalikod siya, dahan-dahan. Hindi siya umalis, pero hindi rin siya gumalaw. Ang distansya sa pagitan namin ay naging napakalaki kahit hindi siya lumayo. Ang kuwintas sa leeg ko ay parang tanikala, humihila sa akin pababa. Sa ilalim ng bigat ng lahat ng kasinungalingang sinabi ko. Alam ko na, sabi niya, mahina pero malinaw. Tumingin siya sa akin at sa wakas ang ngiti niya ay nawala. Sa halip, pinalitan ito ng isang bagay na mas masakit, ang pagtanggap. Pagkatapos sa isang iglap, kinuha niya ang cellphone niya mula sa bulsa. Nakita kong may tinignan siya at bago ko pa maintindihan ang nangyayari, lumapit siya sa akin, hawak ang screen na may larawan. Larawan naming dalawa. Pero hindi lang kami. May isang tao sa gilid ng frame, isang taong pamilyar, isang taong hindi ko inaasahan. May tanong ako bago tayo umuwi, sabi niya. Ang boses niya ay mas malamig kaysa sa hangin ng gabi. Sino siya?